Hello guys, kumusta? So ngayong araw ay i-refresh natin yung top end natin kay DT125 kasi lately naririnig ko na nagra-rattle yung piston niya, piston slap na yung tunog, wala namang kalanseng, nagra-rattle, parang nagnanak lang kapag naka-idle. So ngayong araw bubuksan ko siya, paandarin ko muna para marinig nyo. So ayan guys, no, konting-konti pa lang yung tunog. Hindi ko sure kung makukuha nitong camera. Ayan, medyo naririnig ko na yung katok. So ayan guys, no, di pa masyadong ganun kaingay na sobra. Pero papunta na doon. Buksan muna natin siya tapos check natin yung piston at pati na yung ibang mga parts. Okay, natanggal ko na yung tangke, yung upuan, yung side cover, yung pipe. So ngayon pwede natin tanggalin yung head at block. Tanggalin na muna natin yung carb. So itong carb ko stock pa rin siya, 24mm pa rin, naka-reject lang. So naka-reject to kasi nagpalit ako ng reed valve, tapos binuksan ko ng konti itong airbox. So kapag nilagyan mo kasi ng butas yan, maglilin yung idle nya. Okay, pwede na natin tanggalin itong head. Loosen ko lang itong spark plug. Okay, pwede natin siyang hugutin. Ayan guys, malinis naman. Ito yung piston natin. Medyo nagalaw na rin, pero normal lang naman na may galaw talaga yan. Check natin mamaya. Okay, ngayon hugutin na natin tong block. Okay. Try kong iligtas itong base gasket kasi original ito. Hindi ako nakabili ng bagong base gasket. Okay. Ito yung block natin. Makinis naman. Ayan. So tanggalin na natin tong piston. Tapos pwede na natin tanggalin itong circlip. Yun, lumipad. Okay guys, ito yung lumipad. So kaya kailangan talaga may takip. Kapag ito nahulog sa may crankshaft, mahirapan kang sungkitin. Okay, tanggalin ko lang yung kabila, tapos pwede na natin tanggalin tong pin. Okay, tulak lang natin tong pin kung lalabas. Hindi, kailangan pukpukin ng konti. Yan, suportahan lang tong piston. Kahit pala hindi na pukpukin. Okay. Tanggalin na rin natin itong piston bearing.
Okay, ito yung mga pyesa natin. Ito yung head natin, malinis pa rin. Kasi halos kakatanggal ko pa lang ng carbon nito. Kamakailan lang. Pero ayan, wala pa rin build up. Last month yata. Tapos yung block. Ito yung block natin. Itong block, wala namang major na gas-gas. Ayan, wala namang malalalim na gas-gas na nararamdaman ko sa kuko. Ayan. At medyo, ayan, litaw pa rin yung cross hatch. Ayan, nandyan pa rin. So kahit hindi na siya i-hone, pwede na yan. Ayan, may cross hatch pa rin. So ito yung piston natin. Ayan, ito yung namumuting part. Yan yung nauubos. Yun yung piston wear. So sukatan natin dito sa ibaba. Ayan, pinakababa muna. Okay. Ayan, wala akong micrometer, kaya itong caliper lang ha. 56.35. Ayan, 56.35 millimeter. So meron akong bagong piston dito na testingin natin. Susukatin din natin yung ilalim. Okay, ito naman 56.45. Ayan. Oo, ayan. So ayan guys, no, itong lumang piston, lumit na siya ng 0.1 mm. Napakaliit pero nag-iingay na ng konti. So ngayon sukatan ko ulit siya 10 mm ang taas dito magmula sa bottom ng piston. 56.3. Itong bago 56.4. Ayan. So kapag caliper kasi hindi masyadong accurate, dapat talaga micrometer. Pero dito sa ginagawa natin, kita na noticeable naman yung difference ng pagkaubos nitong lumang piston. So ngayon check natin yung ring gap. Ito munang mga luma. Pumapasok na tong pinakamalaking feeler gauge ko na 0.6 mm. Yung isa naman pumapasok na rin. Verify natin, try natin dito sa baba. Okay. Ayan. Napasok na rin tong 0.6 mm na feeler gauge. So dito kasi sa baba hindi nag-i-slide yung rings dito. Yung wear ng bore banda dito hindi masyado. So ayan, halos pareho lang naman yung gap sa itaas at sa ibaba. So halos pantay pa tong block natin. So ngayon try natin yung mga bagong piston ring. Ito yung mga bagong piston ring na nabili ko. So ayan. Center lock din. Ayan. Yung 0.6 mm ulit. Yan, di na siya napasok. Ito 0.584. Di rin pumapasok. 0.4. Wala, di rin napasok. So itong 0.3, ayan,
0.330 mm. And medyo may dragging na. So ito yung ring gap natin sa mga bago. Napakalayo. Kasi ang pinaka-limit ng mga piston ring natin is 0.8 mm na yung sagad. So kapag lumagpas na ng 0.8, palitin na talaga yan. Itong ring gap natin 0.330. Ayan, napakaganda ng ring gap na yan. Check ko na rin tong isa. So halos same lang din, maliit din. So ayan guys, itong mga lumang piston natin at ring, worn na talaga sila. Papalitan na natin. Dapat talaga sabay pinapalitan ng piston at ring. Ayan, itong mga nabili ko, may kamahalan nga lang to. Itong piston na center lock na genuine, ang part number ng DT na 01 ang dulo, yung piston, center lock yan. Kapag 00, side lock lang siya. So halos maraming nagbebenta ngayon yung mga puro side lock lang, pero panditi pa rin naman yon. Ito kasing mga center lock, ito na yung mga mas bagong version na piston ng DT125. Nabili ko siya ng 1,600. Itong piston lang original. Tapos itong piston ring, nabili ko siya ng 1,200. May kamahalan, pero may nakita ko sa Shopee 900 pesos lang. So ayan, huli ko nang nakita yon. Kaya minsan may mga 600 pesos lang nito yung mga old box, mas mura yon. Tapos bumili na rin ako ng bagong head gasket, pero pwede mo naman i-reuse to. Susunugin mo lang, i-reheat mo lang. Pero ilang beses ko na rin ni-reuse to, kaya palitan ko na. Ito, mura lang naman itong bili ko dito, 137. Nakabili ako ng piston pin, 287 naman to. Itong mga lumang piston pin at bearing, maganda naman yung kondisyon. Wala namang tama. Nakakita lang talaga ako ng murang piston pin, kaya binili ko na. Okay, so ngayon lilinisan natin itong mga parts natin, pati itong mga bagong parts. Sa gasolina lang din. Tapos install na natin. Okay, nalinisan ko na yung mga parts natin. Itong block din, wala na ring mga carbon. Ayan, naka-Boyesen pala to na red bulb May parating akong Boyesen red bulb galing USA. Baka next month na dating nun. Ayan, ibebenta ko. Papost ko sa page pag dumating. Marami kasing nagbebenta ngayon nun, fake. Ito yung head, malinis na din. Bago natin siya ma-install dun sa makina, ilalagay ko na muna yung piston ring at yung isang circlip. Okay, sa paglagay naman ng piston ring, so hindi mo naman to mailalagay ng pabaliktad kasi hindi sila papasok. So yung piston ring natin up and down, magkapareho lang yung size. Hindi siya gumagamit ng expander kapag urig. So yung markings na may letter T, may T naman dyan. So yan yung top mark, yan yung nasa taas. So install lang muna natin yung sa baba. Okay. Tapos ito namang taas. So itong piston ko pala, bore 50 na to. Ilagay na natin tong circlip, G-type din, original. Dito sa right side muna. Yun. Okay guys, itong rod natin, okay naman. Wala namang up and down play. Wala naman. Tapos itong sa may piston bearing, makinis din, walang hukay. Ito yung piston bearing natin, wala ring galaw. So lagyan lang natin ng tuti,
Lalagyan ko lang ng tuti oil itong bearing. Tapos pwede na natin itong ilagay dito. Pwede na natin ilagay itong piston. So i-oil din natin itong piston pin muna. Pasok lang muna natin dito. So itong arrow lagi itong nakatutok sa exhaust port. Ayan. Takpan ko lang ulit to. Okay. Dapat mag-click. Yun. So ayan, pasok na. Pwede na natin tanggalin tong takip. So ngayon, position lang natin yung mga ring gap natin sa mga pin, at pwede na nating ilagay yung block. Lalagyan ko na rin ng oil itong mga piston ring natin. Tapos lalagyan ko rin yung block natin. Okay, so itong block ko hindi ko na siya hinon kasi yung mga honing marks niya nandito pa rin. So hindi ko na siya diniglaze. So pwede pa to. Pag kasi nawala na yung mga crosshatch mark niya, mahirapan mag-sit yung piston ring. Medyo matagal siyang maglalapat. Kaya kung sobrang makinang na yung bore niya, kailangan na siyang i-hone. Pero kung sobra ng laki ng bore, baka kailangan ng i-rebore. Okay, testingin natin. So, ayan. So ngayon, halos wala na siyang alog. Hindi ko na maalog eh. Oh. Kanina yung luma sobrang maalog na. Ito sobrang konti. Ayan, konting-konti lang oh. Halos hindi ko na maramdaman yung alog. Okay, ngayon pwede na nating ibalik yung head, pati na yung bagong head gasket natin. Ito yung bago. Ito yung head. Okay, ngayon ito torque ko to ng 25 Newton meters. Okay, yan guys, so ibalik na natin yung ibang mga parts tapos paandarin na natin. Okay, tapos na. Pwede na natin siyang paandarin ngayon. Warm up ko muna. Okay, wala nang nagnanak kapag idle. Tahimik na. Nagra-rattle, spring yan ng monoshock.
Okay, ayan mga boss, natapos na natin. Wala na akong naririnig na piston slap. So ayan, tagumpay yung operasyon. Ayan, heart transplant. So ayan, kailangan lang palapatin pa ng konti yung mga piston ring. So i-break-in ko muna bago i-trail sa linggo. Hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.